Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo? Kamusta na yung mga iniinda nyo sa katawan or sa isip, no? Or sa mga sensation sa katawan na hindi nyo mapaliwanag, no? So, kamusta na kayo, no? Tagal kong mag-vlog, eh. Samahan nyo akong kumain, no? Bale, last week, no? Diba? Holy Week last week. So, may mga binago ba kayo sa sarili nyo? May mga binago kayo sa mga routine nyo, sa mga kinakain. So, speaking of pagkain, no? Dito naman tayo sa acid, no? Kasi may mga nababasa ako about sa acid, no? Kasi sabi nga nila is kapag daw may anxiety sila is may acid na, yung GERD nga, no? Ang GERD kasi, alam natin, ayan na yung pinaka disease na siya. Kumbaga, sobra na, no? Yung palagian na siyang nangyayari sa'yo, no? Yan ang GERD, no? Ano ba yung pakiramdam, no? Di ba? Alam niyo naman yun. Alam niyo naman yun kung anong kung anong pakiramdam ng may GERD, di ba? Sobrang daming sintomas. Kagaya din ng sa may anxiety, no? So, yan. Topic natin ngayon is mga konti-konting paalala lang, no? Or mga usapang acid, no? So, yan. Intro. So yun na nga mga pre, no? Samahan niyo akong kumain, no? Ito is parang naisip ko lang na malaki ang naitulong nito sa akin, no? Itong pagkain ng ganito, no? Bali ang ulam ko ay pesa, no? Pesang tilapia na may patatas tsaka pechay, no? Actually ito parang kumpleto na to kasi may no? Gulay, may pechay, tapos may patatas, may protein, no? Kaya ako na-topic to kasi base dun sa mga nababasa ko, no? Kapag daw meron silang acid, nataka sila ng anxiety, no? Actually, connected talaga yan sila, no? Kasi nga, lahat yung lumang kong vlog, di ba? Kapag kalimbawa, ina-acid ka, yung pakiramdam mo ng paninikip ng dibdib, parang may tumutusok, tapos nahihirapan ka huminga. May lalabas ng mga anxious ka na naman, di ba? Ayun naman yan, eh. Pag na-anxious ka, automatic, di ba? Meron na nga tayo nabubuong behavior, di ba? So, pag umatake yun, wala na. Yung anxiety attack mo, matatakot ka na naman, tapos iikot ka na naman dun sa cycle na yun na tuwing may mararamdaman ka, automatic anxiety na. Yun. So, yung sa iba, hindi nila alam yun kasi hindi pa nila natutuklasan, eh. Wala pang hindi pa nila alam, no? So, kapag wala kang alam, tuloy-tuloy yun. Tatagal siya, di ba? The best to sa mga acid-acid, no? Itong lang, para mo lang siyang pinakuluan sa luya. Tapos kinalagyan ng konting asin, okay na. Ang luto kasi namin dito sa bahay, walang alat, no? Hindi maalat. Pero syempre, ako, hindi pwede. Kailangan may alat, tsaka sa mga matataas pa yung acid nila, no? Syempre, bawal muna sila. Marami namang bawal. Yan, itong suka, no? Itong suka ko. Yan? Sukang Reaper yan. Carolina Reaper, alam yan. So, pag bawal muna. Kailangan nyo munang magpa-doktor, yan talagang first yan, kasi hindi pwedeng dahil nakapanood ka na bawal sa ganito, bawal sa ganyan. Hindi. Iba-iba kasi tayo, no? Hindi natin masasabing pare-pareho tayo, no? Pero sa akin, ang the best talaga dyan is pag-iwas. Iwas ka muna dun sa mga iba, ganyan mga pagkain na mamamantika, maasim, mga inumin na maasim, sobrang tatamis, no? Iwas muna dyan, no? Kasi ayun ang nakakapagpaano, eh. Gaya nung sobrang tamis. Diba, nakakapagpabilis ng tibok ng puso yun. Gaya ng mga chocolate, no? Automatic yun. Kapag kumain ka ng matamis, may lalabas sa'yo something. Diba? Yun naman ang nun, eh. Yun ang bunga. Kumbaga, yun yung napoproduce ng pagkain na yun. So, pag bumilis yung tibok ng puso mo, ma-anxious ka na naman. Isipin mo na naman na
Hala, ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang natakin ako sa puso. Ganun yun. Kaya napakalaga ng alam mo siya. Alam mo yung anxiety mo, no? Kilala mo siya. Meron akong mga vlog dyan about sa pagkilala, no? Kilalanin nyo muna yung anxiety nyo, no? Alamin nyo kung hanggang saan ba siya. Ano yung mga binibigay niya sa'yo, di ba? Yun. So yun. Kapag nagpa-doktor ka, no? Siyempre, bibigyan ka ng gamot niyan para mabawasan yung pampakalma mo or pampababa ng acid mo. Actually, ako meron din ako nung dati. Yung maliliit na tabletas noon. Yun. Pero, dahil nga hindi ko pa alam, no? Wala akong alam sa anxiety. Umiinom ako noon, pero hindi ko... Siyempre, doon ako nakapokus sa mas mabigat. Yung sa paninigip ng dibdib ko talaga, tapos nahihirapan ako huminga. Doon ako nakapokus, tapos ang gulo-gulo ng isip ko, no? Tapos nahihilo, na hindi ko maintindihan kung ano yung dapat unahin kasi nga pag umatake siya is sabay-sabay, no? Mahirap lalo sa inyo, no, na hindi niyo pa halos naintindihan ng anxiety, kung ano yung anxiety talaga, no? Ano yung mga naipoproduce niya, no? Ako kasi nung nagse-search na ako noon, sabi ko ay bawal pala ako sa ganito, di bawal muna. Nag-oatmeal lang ako noon, oatmeal, saging, gatas, medyo control pa ako sa gatas noon eh. Yung itlog noon ay puti lang, 'di ba? Parang ko noon, no? Parang nagji-gym. Tapos kamote, yan, patatas, yan to. Ganun-ganun lang. Hanggang sa na ko naman siya, na-overcome ko yun, yung ganung pakiramdam na sobra-sobra talaga na parang merong hangin sa loob ng dibdib ko na ayaw lumabas. Tapos ididighay ko siya, parang kulang eh, no? Yeah, siguro naman alam niyo yung pakiramdam na yun, no? Yun, hanggang sa nakatagalan, no? Dahil nga sa pag-exercise ko na or lumalabas-labas na ako, no? Tapos nagpapawis na ako, na na yung katawan ko, no? Yun. Nawala naman yun, yung ganung pakiramdam, no? Pero paminsan-minsan, nung mga time na yun, bumabalik siya, tapos umaakyat siya dito. Ano yung ginagawa ko? Ito lang, saging. Pero yung saging na hindi ganito siya. Hinog na to eh. Hilaw-hilaw pa, yung may pakla pa. Yan, yung talagang, ko. Meron akong kwento, ay mga luma akong vlog, no? Hindi ako makatulog pag walang saging nakatabi. Kasi nga paggabi, ina-acid talaga ako, maakyat talaga siya, no? So, yun, ko naman yun, na-overcome ko yun, yung ganung pakaramdam, no? Kasi nga, tinulungan ko yung sarili ko. Gusto ko siyang mawala. Kasi ang hirap eh. Mahirap yung ganun. Lalo hindi mo siya alam. Sabi, unahin muna natin yung katawan natin, no? Yung sarili muna natin na baguhin lahat ng Gaya nung sa pagtulog, kailangan mataas yung unan. Tapos nakatagilid ka, no? Tapos huwag kang kakain ng sobra-sobra, sakto lang. Tapos inom kang tubig, yan. Tuloy, kahit din man maligam-gam, okay lang. Kahit basta yung lang. Kahit malamig, okay lang. Wala namang connection yun eh. Yun. Tapos, huwag kang magpupuyat. Kasi alam nyo ba, pag puyat kayo, lakas maka-anxious niyan. Saka cellphone yan eh. Cellphone kayo ng cellphone sa gabi. Hindi na natin maiwasan kasi nga hindi tayo makatulog. Gaya ng mga malalakas pa ng anxiety, hindi talaga makakatulog yan. Gaya ko noon. Hindi mo kasi hirap ka na nga matulog tapos kailangan mong matulog para makabawi yung katawan mo. Ang problema, hindi ka nga makatulog. Dahil wala kang magawa, magsa-cellphone ka. Diba? Mahirap nun. Diyan nalalabas yung disiplina, kapatid. Kailangan natin disiplinahin sarili natin para malampasan natin yun. Ayun ang ginawa ko. Cellphone, pagka good night namin ng asawa ko, tulog na. Kasi gusto kong bumawi ng tulog or
ng lakas ko. Kasi alam ko, magigising ako ng madaling araw. Kahit magising ako ng madaling araw, okay lang. Kasi alam ko, nakatulog ako ng maaga. O di okay lang. Pero kung puyat ka nga, di ba? Alas 12 ka na natulog. Nagising ka pa ng alauna. Diba? Anxiety, ganyan yan eh. Yung paliwanag about dun sa di makatulog. Halimbawa, ikaw hinahabol ka ng leon, tigre. Habol ka. Ngayon nagtago ka sa likod ng puno. So, para mabuhay ka, doon kailangan mong taguan yung leon na yun or tigre na yun. No? So, ang gagawin mo, hindi ka matutulog. So, yun yung survival mechanism ng katawan natin. Yun. Kaya hindi ka makatulog. Kasi ang alam ng katawan mo, nasa danger ka. Ay, ang problema, wala naman talagang tigre o leon dyan. Diba? Pero nararamdaman mo yun. Nararanasan mo yun. Yun ang paliwanag. Pero, kapag naunawaan mo na anxiety ko to eh. Doon na yun bubukasin. Pero hindi pa naman kagad yun. Hindi pa naman kagad na mano-normal yun eh. Mano-normalize yun eh. Siyempre, practicein mo muna yun. Na ganun. Tuwing inaatake ako ng ganito, ganun lang naman yun eh. Yun. Hanggang sa matutunan na ng isip mo na normal lang yun. Walang problema. Ang nagiging problema lang kasi, natatakot tayo. So, pag natakot tayo, adrenaline, di ba? Alam niyo naman yan. Adrenaline, tapos cortisol, di ba? Iikot ka na naman doon sa cycle na yun. O, di, wala. Diba, sabi ko sa inyo nung huli kong vlog yata, nag-fasting ako ng 40 days, no? Walang karne. Kahit manok, hindi na lang kumain. Nung linggo lang, huli ako, kumain ako, no? Ayos din, mahirap na masarap. Parang kasi ako mahilig akong mamanata eh. Actually, nung kabataan ko is nagkaalay-lakad pa nga ako eh. Poro yata. Alay-lakad sa Antipolo. Nagkaalay-lakad pa nga ako noon, mag-isa lang eh. So ano bang mga dapat baguhin natin no para mabawasan natin yung pag-atake ng mga acid na yan. Siyempre, unahin natin sa pagkain, no? Kapag bawal. Tapos dapat meron ka laging nakahandang gamot yan. Nagaling sa doktor, hindi yung bigay lang ni ganito. Ganito yan eh, bigay. Hindi. Kailangan galing sa doktor at nagpa-check up ka, no? Tapos iwas mo na sa mga pagkain na sobrang tatamis, maasim, mga prutas na sobrang asim. Yun. Kasi malakas talaga maka-trigger yan. Lalabas talaga yung mga acid yun. Paninikip, tapos gumuguhit dito. Yan, tapos yun naman yun ng tubig, mamaya. Yun na naman, di ba? So yun. Kailangan natin baguhin yun. Gaya sa routine, di ba? Sabi ko nga, yung puyat. Huwag muna magpuyat. Tsaka huwag niyong gawing yung video ko, no? Kung pampatulog ka. Ginagawa raw nila pampatulog yung video ko, nakikinig sila. Okay din yun. Pero, in proper time, na. Sa tamang oras, siyempre. Hanggang matulog. Alam nga naman, nakikinig ka pa, alauna ng madaling araw. Diba? Salaman mo ng agahan yung tulog, mga 9, 10. Diba? Sap ng ulo. Ganun yun. Huwag kayo magpapagutom. Pag nagugutom, kumain. Pero yung saktong kain lang. Iwas sa mga bisyo, di ba? Alam naman natin yan. Yosi, inom, drugs, kape. Yan, isa pa yung kape. Ako kasi nagkakape na ako, no? Dati yung mga vlog ko, hindi ako nagkakape. Pero nung katagalan, siyempre, nasa stage tayo ng recovery.
sinusubukan natin yung mga bagay-bagay kung kaya ba natin. Oo, mabibigyan ka ng ano nun, simptomas nun, pero alam mo na dapat yun. So yun lang mga pre, no? Sana may nag-gets sa'yo kahit kaunti sa ating vlog ng about sa GERD, no? Kasi nga, kapag bawal, bawal talaga yung kapatid. Huwag mo nang pilitin kasi kayo lang din mahirapan, no? Basta yung mga bawal na yun is galing sa doktor. Mga pinagbabawal sa inyo, no? Sundin nyo lang yun, makakatulong yun sa inyo. Ito mga binibigay ko sa inyo is based sa aking karanasan, no? Di ba? Naubos ko yung isang ulo. Ayun. So yun lang mga pre, no? Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog at sana may natutunan kayo or may nabago kayo, may dapat na kayong baguhin sa mga araw-araw nyong buhay. At itong pinaka last touch natin is saging. Ito talaga, malaki talaga na itulong ito sa akin noon. Ito lang, hanggang kayo naman. Huwag lang yung pag mataas pa acid nyo, doon muna kayo sa mga hilaw-hilaw lang. May green-green pa. May makakalasa pa kayo ng pakla. Yun, okay yun. Para sa akin try nyo lang. Wala mo masama. Pero wag yung sa sobrang hinog kasi alam nyo naman yun. So yun lang mga pre, no? Maraming salamat. Adios.